Hello, good evening, good morning, and good afternoon po sa inyong lahat. Welcome to my channel po again. Ito po si Tolit sa Canada. Nangangamusta po sa inyo. Welcome back po to my channel. At this evening, pag-usapan po natin itong nangyaring trahedya dito sa NAIA Terminal 1. Yung inararo ng isang SUV ang mga tao. So, tingnan po natin kung paano po ang pangyayari at bakit po naganap ang ganong klaseng insidente ng isang SUV. So, tingnan po natin. Panoorin po natin siya. So, ayan po. Wala ko nakakita. Buti Ayan yung mga tao. buti na lang, hindi pa tayo nakakapag. Yes, ayan yung mga tao nag-aanuhan. Iiyakan. So, tatakbuhan yung mga tao. Medyo nakakalupot lang tingnan. At papaanong nangyari na inararo ng isang SUV. So, tingnan po natin ang mga anggulo, no? Kasi tingnan nyo, oh. Nakakaawa yung bata talaga. So, medyo nakakadurog ng puso paano nangyari yun. Diba? Ito po yan sa Terminal 1. Diyos ko, Lord, buti Grabe, hindi po kami ano, tingnan nakakababa. So, tingnan natin, paano po ba nangyari yung ganun? So, ayan po, nagkakagulo yung mga tao kasi dahil sa pangyayaring inararo ng kuya driver yung mga tao. So, kung mapapansin ninyo, mamaya papakita ko sa inyo yung angulo, diba? So, ayan, Kuya, sa nagkakagulo sila. Terminal 1. Hindi sana nangyari yan kung Yung nasa ilalim. ang pagkakadesign ng NAIA Terminal Parking Spot ay nasa tama. So, pakita ko po sa inyo. So, unang-una po, maraming mga pagkakataon na yung mga sudden acceleration problem ng isang SUV ay sinasabi nila na mechanical error or machine error. Pero sa tagal po naming nagdadrive dito ng mga ganong klaseng SUV like yung Ford, Chevrolet, Hyundai na mga SUV, yan po, karamihan po sa mga yan ay automatic. Di po ba? So, ganun po siya. So, tingnan po natin yung nangyari. Ayan o. Kita nyo yung, tingnan ninyo yung pagkakapwesto ng mga sasakyan o yung pinaka-parking spot ng mga sasakyan sa NAIA mismo. So dyan pa lang meron ng problema ang disenyo or architecture or engineering works ng NAIA 1. Hindi po dapat na angular ang parking spot ng mga sasakyan sa isang paliparan or terminal ng isang lugar. Let's say sa Manila or either sa Clark, di ba? So, lalo na sa Manila, sa International Airport, hindi po dapat angular ang pagkaka-design ng parking spot natin. Dito po sa Canada, ang mga parking spot po ay parallel. So, ibig sabihin, ito yung pinaka-gate or pinakalabasan ng mga tao, same angular din or same parallel din yung pinaka-parking ng mga tao o yung pinaka-hinihintuan, actually yung drop-off. Actually, ang parking spot dito sa Edmonton is napakalayo mismo sa arrival ng pasahero sa airport. Dito lang sa atin nakadesign ng ganyan dahil hindi ko alam, pero siguro that was designed late in the 60s, diba? Hindi na na-upgrade. Although, ang parking spot ng mga private is nandoon sa malayo din, sa departure area, sa tabi ng departure area bago pumanik sa tulay. Pero meron dito drop-off itong mga to eh. So, ibig sabihin ng drop-off, hindi ito yung mga parking spot na iniiwanan ng driver yung mga sasakyan nila. So, same way din dito sa Canada,
So yung drop-off area, as I said, naka-parallel siya sa labasan o sa gate o sa building ng isang terminal. Hindi po dapat naka-angular na ganyan. Either way, kung naka-angular yan, dapat meron niyang bollard o yung tinatawag natin na metal pipes. Metal pipes yun na meron pang concrete sa loob. Nakapalaman pa yung concrete sa loob na nakabaon sa mismong harapan o pinagpaparkingan dapat ng mga sasakyan. Kung mapapansin ninyo, tingnan po ninyo, naka-angular po ang mga sasakyan. See? Kung mapapansin nyo, naka-angular siya. Ayan, oh. Nakatutok yan mismo sa building or sa station area or sa waiting area ng mga tao. So, hindi may iwasan yung pangyayaring ganyan na merong sudden acceleration. Yung iba naman kasi, pag-usapan muna natin yung parking spot, di ba? So sa parking spot kasi, hindi po dapat ganyan ang design ng isang paliparan o ng isang terminal pagdating sa drop-off ng mga pasahero. It should be parallel. Sakali mang may mang araro or meron sasakyan na mawalan ng preno, hindi ito aararuhin o hindi nito aararuhin ang mga tao bagkus ang babanggain niya is yung kapwa niya sasakyan. Magkakaroon lang siya ng karambola sa bawat isa. So, mami-minimize ang insidente o ang pagkakaroon ng casualties. So, pag-usapan po natin itong, so, nakita ninyo yung nangyari kanina, di ba? Naka-angular po yung mga sasakyan. As I said, kung ito naka-angular, dapat may harang yan, may barikada yan na bollard. Ang tanong, nasaan ang bollard ng Terminal 1? For what I researched, sabi, umabot ng 8 million ang bollard ng Terminal 1. Hindi ko alam kung nasaan yun. So, dapat merong bollard or what we call metal pipes with concrete, filled with concrete mix sa loob. At saka ito nakabaon sa kalsada or sa ground ng about kalahati or maybe less than the height of the bollard. Dapat nakabaon yan. Kung makikita ninyo sa mga China, maraming ganyan na pinangaharang nila. Para pag binangga ng sasakyan yon, yung sasakyan na lang ang mawawasak. Hindi na ito makakapinsala ng tao. So, ganun po. So, pag-usapan natin yung SUV. Paano ba nangyari yung SUV? Nagkaroon ng, sabi nila siguro, nagkaroon daw ng sudden acceleration problem. So, on my own opinion po, hindi po ito mechanical error. Marami sa atin old school when it comes to driving a vehicle. Lalo na sa mga latest or latest models ng SUV sa atin. So, karamihan ng SUV sa atin is automatic na siya. So, ibig sabihin, dalawa na lang ang pedal sa ilalim ng sasakyan mo. And marami naman sa atin is hindi masyadong gamay ang paggamit ng automatic. So, pag sinabi mong mechanical problem, I don't think so. I doubt. Kasi unang-una po, ang automatic vehicles, pag yaan nakalagay sa drive, hindi mo may start ito. So, yun po ang totoo. Hindi may start ang sasakyan automatic pag nakalagay sa drive. Or reverse or either way or sa neutral. Kailangan lagi itong nakalagay sa park. Kasi yun ang pinaka-safe niya. Park. Pag nakalagay yan sa park at saka pa lang ito magi-start. Take note, dun pa lang siya magi-start. And then, pag nasa park na siya, meron pang lock yan. Yung pinaka-handle niyan, may lock yan. Para i-release mo from park, pupunta yan sa reverse, pupunta sa neutral, at saka palang pupunta sa drive. Imaginein po ninyo, paano magkakaroon ng
sudden acceleration problem ang isang automatic vehicles kung ito nakalagay sa park. Diba? And then, paano naman yan aabante given na from park, paano siya aabante ng ganun-ganun na lang kung pag nirelease mo yung park, dadaan muna siya sa reverse, sa neutral, at saka palang pupunta sa park. Sa drive, saka palang pupunta sa drive. So, ganun po yung mga factors ng automatic vehicle sa atin. Maging sa buong mundo, maging dito sa Canada. So, hindi po natin siya masasabing mechanical error or sudden acceleration na pagka binuksan mo at saka babarurot or haharurot siya ng ganun kabilis na hindi mo na makontrol sa preno. Hindi po pwede yung ganun. On my own assessment, ang mga driver natin sa Pilipinas, lalo na yung mga kaedad ko, mga may edad na katulad ko, is sanay mag-handle ng manual. Sa manual po kasi, ang nangyayari sa manual, dalawang paa natin ang nagtatrabaho when you are driving a manual vehicle. So yung isa sa silinyador and yung isa sa preno at saka sa clutch. So, nangyayari po sa akin madalas yun dito na when I'm driving my car, which is automatic, meron din akong manual, minsan habang tumatakbo ako, yung automatic ko na ihahawakan ko para nai-attempt kong i-cambio, which is hindi naman dapat kasi naka-drive na to for automatic. Ibig sabihin, nakaset na siya sa drive para magtumakbo ng smooth and mag-shift on its own. So, ganun po. So, pag nagda-drive naman ako ng manual, natatapakan ko yung preno and at the same time yung silinyador sa isang paa. Pero yung clutch, natatapakan ko yung clutch at saka yung silinyador at the same time. Pero yung preno, nakaseparate lang yon sa kaliwang paa ko. So, ganun po ang factors niya. So, on my own assessment, siguro, nung in-start ni Kuya, ni Kuya driver, yung SUV niya, I believe that is automatic because it is a new model. Latest model siya ng Ford. Hindi ko lang alam kung Explorer ba ito or Everest. Pero I'm sure automatic yan. Siguro, nang in-start ni Kuya driver yung sasakyan niya, imbis na ang tapakan niya is preno, akala niya, dalawang paa yung itinapak niya, imbis na ang tapakan niya ang preno at saka silinyador or preno lang at yung isang paa niya is naka-stay lang sa kabilang side, naka-rest lang dapat ang isang paa niya, siguro natapakan niya is dalawa. Siguro nagamit niya yung dalawang paa niya by stepping on the brake and at the same time on the accelerator or on the gas pedal. So, baka ganun ang nangyari. Siyempre, pagka ganun ang nagawa mo, ang tendency niyan is mag-a-axle yan o magre-revolution yan at the same time, yung paa mo, pagka nakatutok yan sa preno at nilagay mo sa drive, magwawala talaga ang sasakyan. Okay lang kung paniyan tapak mo sa accelerator pero nakapark ka. So, pag yun, nirelease mo from park, pumunta yun sa reverse, dapat, on that time pa lang, natapakan ni Kuya yung gasolina niya, diinan niya yung gasolina niya, sa reverse pa lang, aatras na ito, hindi ito aabante. So, ibig sabihin, dumaan na siya sa reverse, bago niya nadiinan ng husto ang silinyador or ang accelerator, kaya nagpunta ng drive, pagdating sa drive, imbis na ang tatapakan niya is preno, ang natapakan niya is gasolina na, yung accelerator na. Dapat kasi supposedly, pag mag-release ka ng, ito pa, sa mga new model na vehicle, hindi mo ma-shift ang isang sasakyan from park to going to reverse, neutral, and drive nang hindi mo tatapakan ang preno mo. Yung my car is a 2023 Traverse, Chevrolet Traverse. Hindi mo siya ma-shift
nang hindi mo tinatapakan ang preno. So napaka-safe po ng mga automatic vehicles. Hindi mo masasabing mechanical error yun, but from my own assessment, that was a human error. So bakit kanyo? During the course, from park, in-start ni Kuya yung sasakyan. Pag-start niya, bago niya yun i-start, tatapakan niya rin ang preno. Kasi hindi ito mag-i-start nang hindi mo tinatapakan ang preno. Kahit na yung push button pa siya. Kung push button siya, kailangan mong tapakan ang brake para mag-start ito. From there, nakatapak ka pa rin sa brake bago mo siya i-release from park to reverse, neutral, and drive. So, papaanong nangyari na from park or sabihin na natin na nakapatay yung makina. So, pag start pa lang niya ito, tinapakan niya na yung preno. Diba? So, upon stepping on the brake, doon pa lang gagana yung shift gear niya, ang tawag doon, from park to reverse, neutral to drive. So, on my own assessment, siguro, nung lagay niya na ito sa reverse, neutral, and drive, imbis na naka-stay yung paa niya sa preno, natapakan niya, or baka yung isang paa niya ang nag-i-stay sa preno, and then yung isang paa niya, kasi sanay tayo, old school tayo, sanay tayo sa manual eh. So sanay tayo na dalawang paa ang ginagamit natin. Maraming ganyan dito sa sa Canada na mga Pilipino na pag nagda-drive, kahit automatic pa rin ang gamit nila, dalawang paa pa rin ang ginagamit nila. I have a friend, I've known a friend of mine. So ganun ang ginagawa. So how many times ko siyang pinapaalalahanan, hindi safe gawin ang ganyang klaseng pagmamaneho na iniisip mong manually pa rin yung coaching ginagamit mo. Kasi he is stepping on two pedal with his two feet. So, ibig sabihin, dalawa yung paa niya na gumagana. Yung isa na sa preno at yung isa na sa silinyador, which is hindi dapat. So, baka ganun ang nangyari kay Kuya. So, hawak-hawak ng isang paa niya, ng kaliwang paa niya, yung preno, and at the same time, yung kanang paa niya, nakatapak naman sa silinyador. So, nagra-rattle yan. Pagka ginawa mo yan, nagra-rattle yan. And during the course, habang nakatapak yung paa niya sa preno, yung left foot niya sa preno, sa kanya sinip ngayon. And from there, umaangil na yung sasakyan. Imbis na preno, ang tapakan niya o preno siya mag-stay, na-release niya ngayon yung paa niya sa preno. And yung isang paa niya naka-stay pa rin sa accelerator. Kaya humarurot ng ganun yun. Dahil kung sudden accelerator problem yun, dapat sa reverse pa lang, humarurot na siya. Diba? No. Kasi hindi mo ma-shift sa reverse or hindi mo ma-shift sa reverse neutral drive ang isang sasakyan nang hindi ka naka-step sa preno. So, ang nangyari siguro dyan is dalawang paa niya ang nakatapak. As I said earlier, dalawang paa niya ang nakatapak sa preno at saka sa silinyador. Left foot on the brake and right foot on the gas. So, siguro ganun. So, imbis nang i-release niya is yung gas at ilipat niya ito sa preno, ang na-release niya is yung brake at yung paa niya naka-steady sa gasolina. Kaya ayun, humarurot ng ganun. So, napakarami pong ganung klaseng insidente. Kasi, mga old school kasi nga, pagdating nga sa pagdadrive, sanay tayo sa manual. Kasi kailan lang naman tayo nagkaroon ng automatic vehicles sa Pilipinas, di ba? Late 90s lang. And the difference when you buying a car, the difference between automatic and manual transmission vehicles are almost $50,000 or $1,000 difference. Kahit naman dito sa Canada, ganun din. Mas cheap kasi ang manual car kesa sa automatic. And mas matipid ito sa gasolina pagdating sa fuel efficiency. So, kaya marami ang may choices na kumuha ng manual for some reason, for some advantages nga yung sinabi ko na cheap sa gas and
mas mura ito ng 40 to 50,000. But, mas safe naman gamitin ang automatic kesa sa manual. Kasi, pagka uphill ang dinadrive mo at manual ang gamit mo, medyo may hirapan ka. Lalo na't hindi ka naman sanay sa pag-ship or bigla kang nagpreno tapos naka-uphill ka, biglang nilagay mo sa reverse or sa neutral, nilagay mo sa neutral or naka-steady ka lang doon habang nakatapak sa preno yung isang paa mo at yung isang paa mo naman nakatapak sa clutch. So, napakahirap nun. Kasi, from kwarta o from 4 speed, lilipat mo yun sa first gear para umabante ka on uphill position ng sasakyan. So, ganun po. Maraming factors ang automatic. Kaya dito sa Canada, napaka-seldom na lang ng manual vehicle. Hindi na ito masyadong binibili or baka discontinued na rin ang selling nito dito sa Canada. Lahat dito kasi puro automatic na, lalo na yung mga SUVs. Tapos nagkaroon pa tayo ng EV cars or mga electronic vehicle cars. Di ba? So lahat ng mga yon wala ng clutch. Preno na lang at saka gasolina. So dalawa na lang. So as I said earlier, maraming mga Pilipino pa rin ang gumagamit ng dalawang paa sa pagdadrive ng automatic. Baka ganun ang nangyari kay Kuya Driver. So, very sad at may nadamay na dalawang buhay sa ganoong sistema ng pagmamaneho. As I said, hindi po ito mechanical error. It was a human error. Kasi kung mechanical error yan, ang sasakyan, ulitin ko, ang automatic na sasakyan, hindi magi-start yan pag hindi nakapark. And at the same time, hindi rin po ito magi-start pag hindi mo tinatapakan ang brake nito habang nakapark ang isang sasakyan. Tanungin ninyo yung mga taong may mga automatic vehicles. Ganun po ang ka-safe ang pagdadrive ng automatic na sasakyan. Okay? So, comment lang po kayo sa ibaba kung ano po yung masasabi ninyo. But that is my own reaction and opinion sa trahedyang nangyari sa NAIA Terminal 1. So, again, thank you for watching and don't forget to subscribe para sa mga susunod pa nating videos. Thank you. Bye-bye.